High tide man o low tide pa, napakarami nating magagandang mga isla. Kaya taon-taon, hinahanap namin ang mga nakatagong paraiso. At ngayong summer, heto pa ang ilan sa kanila. Naghihintay lamang na madiskubre ninyo. Taong bahay lang dati si Claire. Palibhasa, private tutor daw siya. Subalit nung masubukan daw niyang galugarin ang Mount Pinatubo noong 2009, naging lagalag na siya. Mula noon, nakabisita na siya sa mahigit 20 probinsya ng Pilipinas. Ang lahat ng kanyang adventure nakatala sa kanyang travel blog. Si Claire, mas kilala na ngayon bilang si La Cuachera de Primera. At ang trip daw talagang puntahan ni Claire, yung mga lugar na halos wala pang nakakarating. Parang mas challenging kasi yung pagpunta sa lugar. Maraming adventure ka na mai-encounter na usually hindi mo mararanasan pag pupunta ka sa mga popular na lugar tulad ng Bohol or Boracay. Nung araw na yon, sumama kami sa kanyang pagtuklas sa isa raw tagong paraiso. Sa Pasakaw Port sa Camarines Sur kami unang pumunta. Dito, nakipagtawaran muna si Claire ng maaarkilang bangka. 5,000. Good deal daw ang narentahan niyang bangka sa halagang 5,000 pesos na magagamit niya sa buong araw ng pamamasyal sa karagatan ng Masbate. Mahigit 2 oras binaybay ni Claire ang dagat bago narating ang talagang pakay niya. Ang isla ng Tinalisayan. Pagtapak ni Claire sa isla, pakiramdam daw niya, siya ang may-ari nito. Wala kasi ritong katao-tao. Nagandahan pa rin ako kahit madami na ako nakitang mga magagandang beaches sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nung nakita ko siya, kakaiba rin yung charm niya. Masasabi kong isang paraiso rin. Hindi man malapulbos ang puting buhangin sa baybayin ng Tinalisayan Beach, nagaanyaya namang pagtampisawan ang malakristal nitong tubig. Walang sinayang na oras si Claire. Agad niyang nilitratuhan ang kanyang bagong discovery. Ito, napaka-picturesque ng lugar. Tingnan mo yung bangka, yung tubig, ang linaw, tapos yung sand. Hindi siya tulad ng Boracay na sobrang pino, pero it's glowing white under the sun. Parang paradise for me. Dahil nga maituturing na Virgin Island ang Tinalisayan, wala pang entrance fee ang pagpunta rito. Yun nga lang, wala ring cottage na marirentahan at wala ring mabibilhan ng pagkain. For development pa ito, siguro kung may mag-invest ditong mga kapitalista, maglagay ng mga amenities, siguro mas lalo itong dadayuhin ng mga turista. Mula Tinalisayan Island, muling bumiyahe sa bangka si Claire ng mahigit 2 oras para marating naman ang kanyang next destination. Ang San Isidro Beach sa Burias Island. Para nakikita ko sa kanya yung Carabao Island na napuntahan ko dati sa Romblon. Yung kabilang side, yung Lanas Beach. Mas pino nga lang yung kanyang sand kasi sa Lanas parang filled with crushed corals yung shores niya. Kung i-develop lang siya, may potential siya maging isang tourist spot. Sa bahaging ito ng Burias Island, nagniningning ang malapilak na buhangin sa dalampasigan. Ang plano po ay i-develop siya na parang sa konsepto ng ecotourism. Yun nga na medyo umaasenso na hindi naman napapabayaan yung nature. Sa ganda ng lugar na ito, nabighani ang French national na si Jean Fellet para i-develop ang isang bahagi ng beach dito. Sa
halagang 150 pesos kada tao at 1,500 pesos para sa rental ng cottage, ma-e-enjoy na raw ang buong kapaligiran. Pati na rin ang karagatan na sagana raw sa seafood. Dito pwede magpaluto sa caretaker ng resort. So kasi yung mga mangingisda naman, yung bagong huli nila, pwede nilang dalhin dito. Tapos kung anong gusto mong luto, sabihan mo lang yung caretaker. Ang karanasan niyang ito, agad in-upload ni Claire sa kanyang travel blog. Katulad ni Claire, travel blogger din si James. Pero sinisiguro raw niyang ang mga pupuntahan niyang lugar, hindi mabubutas ang kanyang bulsa. Target daw kasi niyang makapaglathala ng libro na magbibigay ng tips kung paano makapaglalakbay nang hindi lalagpas sa 500 pesos kada araw ang gastos. Ang puntiryang libutin ni James nung araw na yon, ang mga beach sa bayan ng Padre Burgos sa Quezon Province. Sariwa po, mapulan na. Dahil walang kasiguruhan kung ano ang kanyang madaratnan, namili muna ng makakain si James bago lumarga sa karagatan. Pang mamaya, ihaw pagpunta natin sa beach o maganda yan, fresh na fresh tapos ihaw-ihaw. Makalipas lamang ang halos 30 minutos, narating niya ang isa raw kambal na paraiso, ang Borawan o ang pinag-isang Boracay at Palawan. Ang puting buhangin daw kasi rito, katulad ng sa Boracay. Habang ang mga natural rock formation naman, kahawig daw ng mga nasa Palawan. Wala pa raw 10 taong nadidiskubre ang islang ito. Dati ito, puro dagat pa ito. Pero isang malaking bagyo noong 2003 or 2004, yung buhangin buhat sa kabilang panig ng isla ay dinala ng malaking alon. Kaya nagkaroon ng parang malaking isla dito sa Borawan. 15 pesos lang ang entrance kada tao sa Borawan. Dahil wala pa ritong marirentahang pahingahan, pinapayuhan nilang magdala ng tent at mga kagamitan ang mga darayo rito. Mula Borawan, bumiyahe naman ng 15 minutos si James papunta sa Dampalitan Island na ipinangalan daw mula sa isang halamang ginagamit na pampaasim sa mga lutuin. Ngasin konti, malat-alat. Ginagawa rin daw itong atsara. Nakakita na ako niyan, dampalit pala tawag dyan. Pero ngayon lang ako nakakita ng kumakain pala yan. So, ngayon, pwede na natin ito tignan. Salad. Sa halagang 15 pesos kada tao at 500 pesos na renta sa cottage, magpapakasasa ka na sa Boracay na tanawin. At Bagyo naman na kapreskuhan, dala ng mga pine tree na tumubo sa mismong dalampasigan. It's a hidden paradise kasi konti pa lang yung nakakapunta talaga dito sa... And who would think na meron palang white sand sa Quezon, no? Alam natin white sand sa Boracay, sa Palawan, mga ganun. Sa pagtatapos ng araw na ito, 2 bagong destinasyon ang maidadagdag ni James sa kanyang blog. Sinong magsasabing hindi pwedeng pag-isahin ang mga gandang malayo sa sibilisasyon at mga produkto ng modernong panahon?